Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Matapos ang Game 1 ay sinabi ni Coach Darvin Ham na may mga adjustments pa siyang nakahanda para kay Nikola Jokic. At mukhang nakita nga natin ito sa Game 2. First quarter ay pinilit niya nga maging score first player si Jokic at nalimit nila ang kanyang mga kakampi. Ginawa din nilang agresibo si Anthony Davis at talagang pinapagod nga nila si Nikola Jokic. Si AD din mismo ang tumatao kay Joker at nagbigay nga ito ng konting problema sa reigning Finals MVP. Ganun pa man sa dulo nga ng game ay nagtapos pa din siya na may 27 points, 20 rebounds and 10 assists on 56% shooting sa field. So ano nga ba ang nangyari? Well, nakita nga natin na epektibong ginagawa ni Anthony Davis sa first few quarters. Unstoppable nga siya mga kaibigan sa opensa at hindi siya kayang depensahan ni Jokic, scoring 32 points on 14 of 15 shooting sa field sa 7-minute mark ng third quarter. Mga kaibigan, napako na nga siya sa 32 points sa buong game, going scoreless sa last 19 minutes. At paano nga ba ito nangyari? Well known nga ay si Hachimura ang tumatao kay Joker at si AD naman ang help defender dahil mas magaling nga siya sa passing lanes at mas mahabang kanyang kamay. At the same time ay mas magaling din siya na shot blocker. Ganun pa man sa bagong game plan nga ng Lakers ay si AD ang tumatao kay Jokic from start to finish. Walang duda na kayang depensahan ni AD si Jokic o at least pahirapan. Yung dating 70 o 80% na shooting ni Jokic sa pinta ay pwedeng may baba ni AD sa at least 50%. Ganun pa man ang sugal dito ay ang foul trouble at ito nga ang nangyari. Third quarter pa lang ay 4 ng foul ni AD at dito nagka-problema ang Lakers. Without AD, si LeBron ang pumasok para sa kanyang pwesto. Kaya naman kahit sino kay LeBron o Hachimura ang tumao ay hindi nga nila kayang pigilan si Jokic. Kung may 10 possessions ang Nuggets, kung 1-on-1 lang ang depensa na gagawin ng Lakers at hindi si AD ang tatao kay Joker, 9 times out of 10 ay papasok ang kanyang tira. So anong resulta nito? Yun nga ay ang mag-double team ang Lakers. At ano nga bang resulta nito para sa Denver Nuggets? Open looks para kay Michael Porter Jr., Jamal Murray, KCP, Aaron Gordon at iba pa. Sinasabi nga ng iba ay bakit pa kasi nag-double team ang Lakers? Well, ang sagot dyan na isang tanong. Ano ba ang mas pipiliin mo? Mag one-on-one si Jokic na halos 100% ng papasok ang kanyang tira? O mailayo sa kanya ang bola at hayaan si Jamal Murray na 3 of 16 sa field patungo sa fourth quarter na kumamada ng opensa? Well, it was a safe bet. Malas lang nga ng Lakers at pumutok si Jamal Murray sa fourth quarter at lahat ng ito ay nangyari dahil ginawang primary defender ng Lakers si Anthony Davis at nalagay siya sa foul trouble. Dahil sa kanyang foul trouble, nawalan ng Lakers ng main option sa opensa at ang anchor sa kanilang depensa. At dito na nga pumapasok ang sinasabi ni Rajon Rondo na kung paano madepensahan si Jokic. Una nga daw sa lahat ay you need to have the right personnel. Kailangan mo ng multiple big man katulad ng Lakers noon with Dwight Howard, JaVale McGee and Anthony Davis. Ang dami nga ng hinihingi ng Lakers kay Davis ngayon. Kailangan niyang umiskor ng 35 points, 10 to 15 rebounds, stay out of foul trouble while defending arguably the best player in the world today. Kung gagawin ito ng Lakers ay kailangan nilang maging handa sa kanilang backup plan sa opensa at depensa kapag na foul trouble si AD. Posibleng mas maging epektibo ang pag-double team kay Joker sa home court nila dahil statistically ay maalat ang shooting ng role players kapag nasa road dito naglalaro. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?